Okay, magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. Sumuli po, nandito na naman po yung lingkod, Epifanio Labrador, dito po sa ating programang Reaction Movie, Rada ko. Okay, sa ating pagpapatuloy mga minamahal ko mga kababayan, ay pag-uusapan po natin ngayon eto pong nangyayaring kababalaghan. So, bago natin pag-usapan yung nangyayari pong kababalaghan, patungkol po sa DPWH na kung saan ay nagkakaroon po ngayon ng sunog o ayon po sa ating nakalap na impormasyon, pananadyang panununog ng opisina o gusali ng DPWH. No? So, bago po tayo dumako doon sa usapin na yun, dito mga nakarang araw mga minamahal ko mga kababayan, alam naman po siguro ng buong bansa na ito pong si Sara Duterte ay dumalo o pumunta, nakipag-usap, nakipagpulong o nag-courtesy dito po kay nag-courtesy call dito po kay Eduardo Manalo, yung Mongoloid po na leader po ngayon ng reliyong kulto. Ngayon, pagkatapos po noon ng kanilang pulong, may nangyari po. Yan na nga po yung nangyari pong sunog. So, sa mga hindi nakakaalam, mga minamahal ko mga kababayan, sa usapin po ng flood control projects o sa katiwalian o sa patungkol po sa usapin ng mga katiwalian sa DPWH, karamihan po ng mga tinanggal, inalis sa pwesto dyan sa DPWH, karamihan po ay membro po ng Iglesia ni Manalo. At yung mga inalis po na yon na mga opisyal, hindi po porket inalis ay hindi na po mananagot. Sila po ay kabilang doon sa maaaring ikulong. Kung maalala ninyo, binisita po ni Secretary ng DILG Rimulya o John Vic Rimulya yung magiging kulungan o tirahan ng mga maaaring makulong patungkol nga po sa katiwalian sa DPWH. So, nalaman ko po na halos 60% and 70% nito na makukulong ay membro po ng Iglesia ni Manalo. So, ngayon, ito pong mga ito ay lumapit po kay Eduardo Manalo at humihingi din po ng saklolo, kapalit po ng pera. At syempre, iniwasan din nila na malaman ng taong bayan na sila ay membro ng Iglesia ni Manalo. So sa mga hindi nakakaalam, mga minamahal ko mga kababayan, itong mga contractors na to, itong mga involved po patungkol po sa katiwalian ng DPWH o sa patungkol po sa flood control projects, ay meron pong kinalaman dito, ito pong peking reliyon na ito, na kung saan ay gumagamit po ng pangalang Kristo, pero ang totoo sila po ay mga demonyo, no? So, dahil po dito, naaalarma po ngayon, kinakabahan po ngayon, ito pong pamunuan ng Iglesia ni Manalo dahil pag nalaman ng taong bayan na karamihan sa mga membro nila ay mga magnanakaw, mga tulisan, mga demonyo, mga salot sa lipunan, ikakasira po lalo yan ng kanilang iglesia kuno na matagal nang sira, panahon pa lang ng kanilang ninuno na si Felix Manalo, na kung saan masasabi nating napakasamang tao dahil biro mo, mas malupit pa pala, mas matindi pa pala yun kay Kibuloy. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, hindi lang 20, hindi lang 40 babae ang pinagsamantalahan at binaboy. So, kaya lang dahil mga panahon na yon, hindi pa naman gaano kalakas o hindi naman gaano yung sistema ng ating batas, kaya yun, nakalusot si si Felix Manalo sa kanyang kademonyuhan. Pero doon sa impyerno, hanggang ngayon po ay nagdudusa na po ngayon yun dahil tiyak po na talagang pahihirapan po siya dahil sa kanyang unang-una paggamit po sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, pero sa kanila ay tao, no? So, eto, bumalik tayo doon patungkol po sa mga nangyayari po ngayon. So, dahil po nangangamba ang Iglesia ni Manalo dahil nga po sa karamihan po sa makukulong at madadawit dito ay ilan sa mga masasabi natin na kilalang membro nila dyan sa Iglesia ni Manalo. Ngayon, dahil sa usaping ito,
lumapit po sila kay Eduardo Manalo, tumingi ng tulong. Ngayon, pagkatapos silang humingi ng tulong, si Sara Duterte din po ay medyo kinakabahan na, kaya humingi din ng tulong. Kung maalala ninyo, pumunta po si Sara Duterte sa kanya, dito kay Eduardo Manalo, at nakipagpulong. So kasama po sa kanilang pagpupulong ay gumawa ng manipulasyon. Kasama po sa kanilang pagpupulong ay gumawa ng mga pamamaraan para po makaligtas silang lahat sa tiyak na kaparusahan dahil nga sa kanilang pagnanakaw, pag-abuso sa kanilang mga kapangyarihan. Ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, base po sa ating nakalap na impormasyon, mga minamahal ko mga kababayan, ito nangyaring sunog ngayon, yan, makikita nyo po sa screen. Yan po ay hindi masasabing hindi sinadya. Yan po ay sinadya, no? Dahil mayroon pong mga involved sa katiwalian dyan sa DPWH na tiyak pong makukulong na membro po ng Iglesia ni Manalo. At natitiyak ko na pagkatapos na naman po nagpulong itong si Sara Duterte maging si Eduardo Manalo, hindi lang po yan ang mangyayari na kung saan ay talagang masasabi natin gagawa po sila ng manipulasyon para lamang po maligaw yung isipan po ng ating mga kababayan o maligaw yung issue o maibaling ang issue patungkol po sa ibang mga usapin. So, sa usapin pong pagkasunog na ito dyan sa DPWH, alam ko na iniisip siguro ng ilang mga sangkot sa katiwalian patungkol po sa DPWH na pag sinunog nila yan, mawawala na yung files. Pag sinunog nila yung mga building na yan, hindi na makikita, hindi na malalaman kung sino-sino yung mga dapat makulong, sino-sino yung dapat ipatawag, sino-sino yung dapat imbestigahan. So yan po ang nasa isip nila ngayon. So, pero base po sa ating nakalap na informasyon, kahit pa yan ay masunog nilang lahat yan, meron pa rin pong, dahil nga po matindi ang pag-iimbestiga ng Independent Commission na tinayo po ng ating mahal na Pangulo, matutuklasan po kung sino-sino ang dapat imbestigahan, kung sino-sino po yung mga dapat tanungin patungkol po sa mga proyektong palpak o sa mga ghost projects na kung saan binadgetan po ng daan-daang milyon. So, alam niyo kung bakit po nangangamba o bakit po tumutulong dito si Eduardo Manalo? Dahil, unang-una po, meron po siyang porsyento din na natatanggap mula po sa mga contractors na inendorso niya sa mga politiko. Kasi ganito yan, para maintindihan ninyo. Ito po palang mga politikong tinutulungan o tinutulungan ni Eduardo Manalo para manalo sa pamamagitan po ng block voting. Maliban po na tumatanggap po sila ng pera, sila rin po ay nakakatanggap ng pabor, no? So, dahil nga po sila ay pinangakuan ng pabor, karamihan po ng hinihingi po ni Eduardo Manalo sa mga politiko, lalong-lalo na sa mga congressman, na pabor, ang makakuha ng mga proyekto ay yung mga membro nilang engineers. So, ibig sabihin, dahil yung mga membro ng Iglesia ni Manalo ay naipasok ni Manalo, meron din, maliban na may porsyento o may tubo itong mga contractors na to, ay meron din pong porsyento si Eduardo Manalo na nag-endorso naman sa kanila doon sa politikong tinulungan ng Iglesia ni Manalo. So kaya nga po, nagkukumahol, nangangamba at talagang kumikilos po, tumutulong po itong Iglesia ni Manalo para po mamanipula. Ito pong nangyayari pag-iimbestiga po patungkol po sa katiwalian dyan sa DPWH, patungkol po sa mga ghost projects na yan. Kung saan ang involved po dito, mga minamahal ko mga kababayan, ay yung mga engineers na maaaring makulong po sapagkat sila po ay napatunayang talagang nandaya, nanloko, nagnakaw, nambudol, o talagang masasabi natin, talaga ng scam po sa pera ng taong bayan. So, natitiyak ko na itong katatapos lamang na pagpulong ni Sara Duterte at ni Eduardo Manalo, may magaganap po talaga na talaga masasabi nating matinding mga kaguluhan, matinding manipulasyon sapagkat gusto nilang i-save o iligtas. Gusto nilang iligtas sa kapahamakan o iligtas sa pananagutan ito pong kanilang mga tauhan. So, maliban po sa mga membro po ni Eduardo Manalo na nililigtas niya, so isa din po sa hiniling ni Sara Duterte na iligtas ng Iglesia ni Manalo, ito pong mga contractors, kasi dyan sa Davao, alam ko meron din pong malapit kay Sara Duterte na nakakuha po ng daan-daang mga proyekto
na contractors na naging, kung di ako nagkakamali, nagbigay daw ng abuloy tuloy, ng limpak-limpak na pera dito po kay Sara Duterte para po sa kanyang pangangampanya. Na binigyan naman yan ng limpak-limpak din ng mga proyekto. No, na kung saan ay nasasabit po ngayon sa usapin at iniimbestigahan din po patungkol po sa flood control projects o flood control ghost project pala. So, yan. So, talagang gagawin po nila ang lahat, mga minamahal ko mga kababayan, para po makalusot. Kaya sa ating mga kababayan, kung ano man po makikita natin, so inaasahan na po natin yan na talagang lilikha po sila ng iba't ibang mga kalokohan. Kung maalala po ninyo, nag-usap lang po saglit etong si Sara Duterte maging si Marcoleta, mga kinabukasan o ilang araw, meron na po silang kalokohan na ginawa. Kagaya na lang po nung isang saksi ko noon na bigla na lamang lumitaw at pagkatapos magsalita ay hindi na po nakita. So ganun po ang kanilang mga galawan. Talagang halatang halata po, mga minamahal ko mga kababayan, na mayroon po silang ginagawang masama o pagmamanipula para lamang pumaligaw ang isipan ng ating mga kababayan o mailigaw yung totoong kwento patungkol po sa nangyayari ngayon dito po sa ating bansa. So ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, pero gano'n pa man, balita ko, kung gaano katuso itong ating mga kalaban, ganoon din naman katindi ang pagbabantay at pag-iimbestiga po ng ating mahal na Pangulo, maging ng Independent Commission na kanya pong binuo, para lamang po masiguro na talagang mananagot po ang lahat po na mayroong mga pananagutan patungkol po sa kanilang mga katiwalian o patungkol po sa kanilang pangi-scam o patungkol po sa kanilang pambubudol sa pera po ng taong bayan. So, ang mensahe ko lang kay Eduardo Manalo ay sana, magbagong buhay ka na. Kasi, mahirap. Mayaman ka nga, yung mayaman ka dahil naman sa pera ng mga politiko. Yung mayaman ka dahil sa pera ng mga membro mo, na ninanako mo, na ginagamit mo para sa mga luho mo. Mas nakakahiya ka kaysa sa mga maliliit na mga manluloko, maliliit na scammer. Mas matindi ka. Diba? Kasi ginagamit mo yung pangalang Kristo, pero hindi ka naniniwalang Diyos si Kristo. Pinagkakapirahan niyo si Kristo, pero para sa inyo, mas mataas ang kalagayan ni Felix Manalo kaysa dito sa Kristo na pinupront ninyo sa simbahan ninyo, na halata naman na ang inyong mga ginagawa ay malayo sa mga sinasabi ninyo, na kung saan nagiging ano lang ninyo, panakip butas lang ninyo itong pangalan ninyo, sapagkat kitang-kita naman po talagang nag-aalingasaw po yung kanilang mga baho, mga minamahal ko mga kababayan. So sa ating mga kababayan, patuloy po tayo magsasalita, patuloy po tayo maglalahad dito na mga bagay-bagay na dapat po malaman ng ating mga kababayan, sapagkat yan po ang ating trabaho, na paglingkuran po ang ating mga kababayan patungkol po sa mga nangyayari po dito po sa ating bansa. So sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa ating mga supporters Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa ating mga kababayan po sa abroad, naway lagi po namin kayo mga kasama sa bawat araw po na tayo po mayroong mahalagang pinag-uusapan dito po sa ating programang Reaction Mo, Birad ako. Okay, sa ating mga kababayan, patuloy po tayong humingi ng konting tulong mula po sa ating mga kababayan. Sana po walang iwanan. So hindi po tayo humingi dito ng malaking pera. Ang sa atin lamang po dito, at least meron po tayong pambili ng ulam, meron tayong pambili ng bigas, so meron tayong konting pambili, meron tayong pagsuporta para po sa ating load. Dahil ang ating pong load, hindi naman po internet, kundi load lang po sa cellphone. So everyday halos po gumagastos po tayo ng 100 para lang po sa load natin. So sana po may kababayan po tayo na talaga makasuporta, kasi hindi rin kasi ako pwedeng magpakabit ng internet dahil nga po sa ang lugar po natin ay malayo po sa bihasnan, kaya hindi rin makakabitan. So kaya ang hinihingi ko na lamang po sa ating mga kababayan yung konting suporta po ninyo sa inyong lingkod, Epifanio Labrador. So naniniwala po ako, lalong-lalo na po sa ating mahal na Pangulo, na sana isang araw masilip po niya ang kanyang lingkod, na patuloy po na nagtatanggol para sa kanya, patuloy po na nakikiisa, patuloy po na nagsasalita para lamang po malaman ng taong bayan ang katotohanan patungkol po sa ginagawa ng ating mga kalaban na paninira sa ating mahal na Pangulo. So muli po, tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.